maganda na yung palagi nating pinag-uusapan ay legit, di ba? Hindi yung hanggang thumbnail lang. So for today's video, magpo-focus tayo sa isang loan app na hindi 7 days to pay, 45 days to pay kapag mature na yung account mo. Huwag kang mag-alala kung first timer mo kasi meron ka namang 15 days. At kung palagi kang on time, good payer ka, nag-i-increase siya, guys. So for today's video, pag-usapan natin si Kasialo. And it's already my third loan. Watch this video kasi ang dami kong gustong i-share. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito sa channel, pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga loan platform para kayo ay may awareness sa kung anong tama, anong hindi, at kung anong legit, at kung ano yung dapat kalimutan lang. For today's video, pag-usapan natin tong si Kasialo. Of course, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. I have a long history with Kasialo. You can check my previous videos. And kung gusto nyo yung talagang step-by-step process sa pag-apply dito kay Kasialo, you can check this video. Shout out sa kay Narisa Jane or Nido. Ate, update ko po kapag naka-third loan ka na. So guys, Kasialo is a legit loan platform that's run by Palo Financing Incorporated. Re-report po siya sa Credit Information Corporation. Buo mo po siyang matatanggap. Na kung gusto mo mag-apply ng loan dito kay Kasialo, na-download po siya sa Google Play Store as well as sa App Store. Isa lang yung valid ID na kailangan mong isubmit. Unified ID, driver's license, SSS, TIN, voter's ID, PhilHealth ID, yung PVC ha, yung plastic, Pag-ibig loyalty card, and passport. And the good thing about this app is hindi po siya hihingi ng access sa mga yung portal mo like SSS tulad ni One Hand. Anyway, so itong si Kasialo, pwede siya magpahiram ng up to, I think, 11,000 pesos. Well, at least according to my account. So, ang dami sa inyong gusto ng update kung nakapag-loan ba ako sa third. Because may iba na nagsasabi na nare-reject ni Kasialo. At pag-usapan natin yan before this video ends. So, noong August 14, yun po yung due date ng second loan ko, guys. Siyempre, mention ko na kanina, 15% per month po siya. Nung nag-loan ako ng 2,000, pinili ko po yung 45 days to pay. First loan ko nasa 1,000 at 15 days to pay siya. Pero pagka second loan ko, nag-increase na rin yung number of days na pwede ko siyang bayaran. After 45 days, it's 2,534.28. Now, 5 days before my due date, nakatanggap ako ng text sa kanila na reminder na mag-due na yung account ko sa 14 at babayaran siya kung 2,534. Then the next day, may tumawag. Nakakairita mga best. Once lang naman sila tumawag kasi nakausap ko sila. So, binayaran ko kasi ayoko nang kulitin ako at excited na rin ako malaman kung magkano yung next loan ko. At pwede ka magbayad through 7-Eleven, EasyPay, Bayad Center, pwede ding e-wallet, GCash, and Maya. Sundin na yung instructions kasi magbibigay po siya ng reference number. Agad naman siyang na-credit kasi yung ginamit ko is Maya. By the way, guys, kung magbabayad ka kay Kasialo using Maya, please, kailangan pong funded yung Maya nyo dahil hindi po pwede gamitin si Maya Credit pambayad ng Kasialo. Bakit ka magbabayad ng utang para sa utang? Yung next loan ko ay pwede na akong maximum of 4,000 pesos. So, from 2,000, naging 4,000 na yung offer sa akin. Siyempre, andun pa rin yung minimum na 1,000 at 45 days to pay po siya. Pwede kong gamitin si Maya ko or yung si Union Bank. Siyempre, kailangan mong i-input yan at the start kung anong disbursement channel yung gusto mo para pipiliin mo lang siya pag nag-loan ka. So, loan purpose, nasa inyo na po yan. So, yung babayaran po sa 4,000 sa 45 days is 5,068 pesos and 56. Not bad. Although, syempre, pag utang, pinag-iisipan po yan. Huwag padalos-dalos. So, yung 4,000 in 45 days, 5,068.56. Mas naman ang interest ni Kasialo. But, if you're going to compare it with OLP, loan ka ng 4,000, yung babayaran mo in 30 days ha, not 45, but 35 days is 5,200. That is, kung matatanggal mo yung additional service. Pero kung hindi mo matatanggal yung additional service, yung 30 days mo sa kay OLP at 4,000 pesos, 4,008. So, Kasialo, okay na rin siya, guys. Plus, mas legit naman siguro si Kasialo kaysa sa kay OLP. Buo mo rin matatanggap. Pag-click mo ng apply now, syempre kailangan mo mag-scroll down dyan kasi kailangan mo i-go through yung mga disclosures niya. Saka ka makapag-proceed. And then, meron pa siyang pa-advisory just to emphasize na legit siya, registered with SEC, and yun. So, i-click mo lang yung okay. Pagkatapos may loan agreement pa siya, kailangan mo rin yang i-scroll down, assuming na nabasa mo.
para maklik mo yung accept. Nasa baba po yung mga things na kailangan mong malaman, yung loan summary mo, na doon yung 4,000 mong loan, yung actual principal mo is 4,137 kasi may kasama po siyang pa-insurance. Pa-insurance na is 100 pesos something lang. Hindi tulad ni OLP na halos dodoblehin niya yung interest na ipapatong niya. Ito, maliit lang, guys. Scroll down na lang ako. Kung i-accept mo yung lahat yun, magpapadala po siya ng code sa registered mobile number mo. And then, sasabihin niya, your loan has been processed. And then, sasabihin niya that it could take up to 24 hours para ipadala yung loan mo at baka may tumawag. Pero so far, wala namang tumawag sa akin. And kaagad ko naman siya, guys, natanggap. Hindi na ako naghintay ng 24 hours pa. Now, here are a few things na gusto kong i-comment about Kashalo is yung ayaw ko kasi na may tumatawag 4 days before your due date. Okay na, natanggap ko yung text nyo. Tapos, inaalagaan ko yung account ko kasi nagre-report ko sila sa CIC. Wala po akong plano na mali. Huwag na silang tumawag kasi may mga ibang legit naman na loan apps na hindi naman kailangan tumawag para mag-remind ng due date. Text, email, okay na. Now, doon naman sa mga nagsasabi, bakit good payer ako, bigla na lang nare-reject. Kay Kashalo, pwede ka naman mag-apply ulit pag nag-expire na yung blocking period nila. Even if Kashalo is not included dun sa list of accessing entities sa CIC, yung mga iba't ibang partners naman siya at yung mga partners na yun po yung mga nagka-credit check. So, the only reason I can think of is baka nadidetect ng system ni Kashalo na meron kayong mga active loans or medyo delinquent kayo sa ibang mga loan apps na nagre-report din sa CIC. Kaya, pag nakikita niyang high risk kayo, then yun yung possible reason na nare-reject. Kaya importante talaga na inaalagaan natin yung ating credit information o yung ating credit history, yung payment history natin pag gumagamit tayo ng mga ganitong mga loan apps such as Kashalo. So kung good payer ka naman, may rewards naman siya, guys. Kasi 'di ba, sabi ko kanina, nakaka-boost po siya ng ating credit score, credit history para eventually kung ayaw mo na kay Kashalo, 'di ba? Pwede kang lumipat doon sa mas magandang mga loan app na less than 15% yung kanilang service fee or interest. So yun lang, guys, approve pa rin ako sa third loan ko. So far okay naman si Kashalo, nag-increase pa nga yung aking loan at syempre mas maganda kung doon tayo sa yung totoong legit, guys. Hindi yung sinasabing legitan lang sa thumbnail, yung pala may mga iba't iba pang, kabulastugan yung loan app. Again, yung goal natin dito is to provide right expectations, tamang kaalaman and expectations about loan apps. Kasi yung pag-uutang, hindi po, guys, yan. It's a serious matter na makaka-affect sa ating mga future decisions. So, that's all for today. I will see you on my next vlog. Bye!